Multo ng asawang niloko ko, sinusubukan pa rin akong subaybayan para makipagkasundo pagkatapos ng mga taon na ito. Noong Pebrero 2018, natuklasan ko sa mail na ang aking 30 taong gulang na asawa ay may affair pagkatapos ng 3.5 taon ng aming kasal. Mayroon akong trabaho na nangangailangan ng paminsan-minsang paglalakbay, ngunit pinapayagan din akong magtrabaho mula sa bahay kapag bumabalik ako. Samantala, ang aking asawa ay may mataas na posisyon bilang direktor ng isang teknikal na kumpanya ng pagbibenta. Mayroon kaming magandang relasyon, bagaman ito'y naging medyo mahirap dahil sa aking mga madalas na biyahe at ang kanyang papalaking oras ng trabaho. Noong nakaraan, nakilala ko ang aking ex-asawa 5 taon na ang nakalipas sa isang barbecue ng aming kaibigan. Nagkaroon kami ng magandang usapan at may instant chemistry. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay napakaswerte ko na makasama ang isang maganda at matalinong babae. Somehow, nagustuhan niya ako sa aking rugged na personalidad. Pagkatapos ng ilang linggo ng dating, hindi na kami mapaghiwalay, at ang mga damit ay agad na nagliliparan kapag nagkikita kami sa mga apartment ng bawat isa. Nagpakasal kami pagkatapos ng 8 buwan ng pagde-date, at lumipat sa isang malaking apartment habang nag-ipon para sa isang bahay. Pagkatapos ng unang 3 taon ng kasal, nagsimulang magbago ang mga bagay. Habang nararamdaman ko pa rin ang matinding pagmamahal para sa kanya, napansin kong nagsimula siyang mag-init ng ulo sa maliliit na bagay. Tuwing pinapansin ko ang kanyang late na oras ng pag-uwi at madalas na overtime, siya'y nagagalit. Ang kanyang dahilan ay bahagi ito ng kanyang pagsusumikap habang umaakyat sa corporate ladder. Iginiit niyang wala akong karapatang magtanong dahil sa aking madalas na pagliban sa trabaho. Sinabi ko sa kanya na kaya kong bawasan ang aking mga oras ng paglalakbay at sa totoo lang, 3 o 4 na araw lang akong wala kada 5 linggo. Gayunpaman, ang aming mga argumento ay walang patutunguhan. Sa hindsight, wala akong ideya na may affair ang aking asawa. Hindi ko kailanman inisip na magkakaroon siya ng ganito, kung hindi dahil sa kanyang madalas na late na oras ng pag-uwi at ang pagbaba ng aming intimate life. Inisip kong pagod lang siya sa trabaho. Gayunpaman, bumaba ang aking self-esteem dahil sa madalas na pagtangi kapag gusto kong maging intimate. Hindi ko napansin ang mga secret texting na natuklasan ko kalaunan. Iniisip ko na baka ginagamit niya ang company phone niya habang nasa spare bedroom na ginawa niyang home office. Noong Setyembre 2017, nagsimula siyang umuwi ng gabi at pagkatapos ay aalis muli para sa isang work engagement. Nagsimula ito ng isang gabi sa isang linggo hanggang sa maging 3 gabi o higit pa. Hindi ako seloso pero alam kong hindi siya may iwasan na mapansin ng ibang lalaki sa kanyang opisina. Mukhang nakatuon siya sa trabaho, lalo na sa pakikipagtulungan sa mga lalaking executives. Ang aking unang hinala ay nagsimula 1 buwan bago ang Revelation Day. Nang umuwi siya isang gabi, huminto siya sa isang tindahan at hiniling na tulungan ko siya sa mga groceries. Habang kinukuha ko ang mga bag mula sa likod ng kanyang kotse, napansin ko ang isang pink na bagay na kumikinang sa ilalim ng upuan ng pasahero. Isa iyon sa kanyang mga bra. Alam kong sa kanya iyon dahil gusto niya ang mga bra mula sa isang partikular na tindahan ng damit. Sa pagtingin ko pabalik, na-realize kong mali na hindi agad ako nagtaka kung bakit naroon iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero agad akong nakaramdam ng kaba. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng kanyang bra doon, kaya iniwan ko ito. Halos masuka ako at mabilis ang tibok ng aking puso. Nang bumalik ako sa kusina na may daladalang bag, tinanong niya ako kung ayos lang ako dahil mukha akong nakakita ng multo. Hindi ko pinansin ang kanyang komento at sinubukang itago ang aking galit at pagkabigo. Bagaman itinago ko ang aking nararamdaman noong gabing iyon at sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang maghinala. Determinado akong alamin ang katotohanan, sinimulan kong pagsama-samahin ang mga pahiwatig. Natanto ko na wala akong konkretong ebidensya maliban sa nakakaalarmang insidente ng bra. Nakatira kami sa isang malaking lungsod at ang trabaho niya ay nasa isang gusali sa downtown. Medyo inalis ko ang aking pagtuon sa ideya ng affair at nagdesisyong bigyan siya ng mas maraming atensyon. Isang Biyernes pagkatapos ng trabaho, naghanda ako ng masarap na hapunan, inayos ang dining table ng magagandang plato, kubyertos, at mga kandila.
Bumili ako ng magandang bote ng alak at isang bouquet ng rosas. Tulad ng dati, dumating siya pagkatapos ng trabaho at tinuro ko agad ang hapunan na inihanda ko. Sa halip na ang inaasahan kong masiglang reaksyon, ngumiti siya ng malungkot at sinabi na may plano siyang makipagkita sa kanyang mga kasamahan sa isang lokal na bar sa gabing iyon, na nagmumungkahi ng mabilis na hapunan bago siya umalis. Sinabi niyang kailangan niyang maligo muna. Sa tingin ko ang loob ko ay nag-flip at nawalan ako ng salita. Hindi ko masasabi sa'yo kung gaano ako galit sa puntong iyon, pero nagkaroon na ako ng sapat. Habang siya ay naliligo, kinuha ko ang aking cellphone ng kumpanya at itinago ito sa likod ng kanyang kotse. Iniisip ko na ito kamakailan bilang isang paraan para subaybayan ang kanyang lokasyon gamit ang aking personal na cellphone. Pumasok ako at itinapon ang pagkain kasama ang mga bulaklak sa basura. Pagkatapos niyang maligo, bumalik siya na bihis at mukhang maganda gaya ng dati. Sinabi niya, "Okay, kumain na tayo." Sinabi ko, "Wala na. Lumabas ka na kasama ang mga kaibigan mo." Tiningnan niya ako ng kakaiba at tinanong kung galit ako. Sinabi ko, nadismaya ako dahil hindi mo gusto na gawin ang kahit ano magkasama. Naging galit siya at sinabi na huwag akong umakto na parang bata at may sinabi pa na sarcastic tungkol sa pagkakaroon ng maikling temper. Nakatayo lang ako doon, iniisip ang lahat ng ito at sinabi, naisip ko na gusto mong mag-spend ng gabi magkasama kahit isang beses, tumawa lang siya sa akin at umalis, kinuha ko ang aking ibang phone at sinimulan kong i-track ang work phone ko. Nakita ko na pumunta siya sa bar, isang regular spot para sa mga kasamahan niya, na mga 20 minuto ang layo. Nagdesisyon akong pumunta at hanapin ang kanyang kotse, na nakumpirma ang aking mga hinala. Ang kotse niya ay nasa parking lot ng bar. Nakaupo ako sa kabilang kalye sa aking kotse, naghintay ng hindi mapakali. Pakiramdam ko ay parang hindi ako sarili ko, halos parang stalker, pero naisip ko na kailangan kong makuha ang katiyakan tungkol sa kinaroroonan niya. Pagkalipas ng isang oras mula nang dumating ako, nakita ko siyang lumabas ng bar kasama ang isang lalaki. Mukhang isa siya sa mga executives na nakita ko sa trabaho niya. Hinila niya ito at hinalikan. Nabuhol ang aking tiyan, namanhid ang aking katawan. Pumunta sila sa isang kotse at sumakay ng magkasama. Sinubukan kong sundan sila habang umaalis ang kotse. Naglakbay sila ng mga 10 minuto hanggang sa, tama ka, sa isang hotel. Nagpark ako sa kalye malapit sa hotel. Nakita ko silang bumaba at pumasok ng magkahawak kamay sa hotel. Nakita ko na ang sapat. Isa akong tanga. Sinimulan kong suntukin ang manibela. Sapat na yon. Parang blanko ang isip ko at hindi ko sigurado kung nawalan ako ng malay o nagkaroon ng out-of-body experience. Nang magbalik ako sa aking sarili, naisip kong kailangan ko ng inumin. Ito ang panahon nang nag-iba ang direksyon ng buhay ko na hindi ko inaasahan. Nagsimula akong magmaneho palabas ng bayan, inaalala ang lahat ng aking nakita, nabalot ng galit at lungkot. Napatungo ako sa mga labas ng bayan, naglakbay ng mga 30 milya, upang maghanap ng kapayapaan. Nakarating ako sa isang maliit na bar, umupo at umorder ng inumin. Ang aking hitsura ay siguro nagpakita ng aking panloob na kaguluhan, dahil sinabi ng bartender na babae na mukha akong taong lubos na nadurog. Ngumiti ako ng kaunti at sinabi, maaari mong sabihin yan, may isang lalaki na umupo sa tabi ko at nagsimula ng usapan. Hindi ako masyadong in the mood para makipag-usap, pero may kung anong bagay sa taong ito na nagpakomportable sa akin. Nagsimula kaming mag-usap at pagkatapos ng ilang sandali, lumabas na lang sa isip ko ang tungkol sa pagtataksil ng aking asawa, kung paano gusto ko siyang iwanan at kalimutan. Tinapik niya ako sa likod at sinabing, "Pe, hindi ka nag-iisa." Nangyari rin sa akin ito ilang taon na ang nakalipas. Naniniwala ako na minsan ang mga bagay na ito ay nangyayari para sa isang dahilan. At hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang buhay mo ngayon ay maaaring magbago para sa mas mabuti o mas masama. Nasa iyo na iyan. Ang sinabi niya ay talagang nagpagising sa akin mula sa aking kalungkutan. Alam kong nasasaktan ako, pero palagi kong kayang tingnan ang mga bagay ng lohikal, at tama siya, ngayon, nagpakilala kami. Ang pangalan niya ay Ray. Isa siyang tao sa probinsya, ngunit isang uri ng tao,
na may integridad na talagang nirerespeto ko. Tinanong ni Ray tungkol sa mga plano kong lumipat, isang tanong na hindi ko naisip noon. Naramdaman kong ayoko nang manatili sa parehong lugar na malapit sa aking asawa. Ang matinding emosyon ng labanan o paglayo ay sumiklab sa loob ko. Si Ray, na nauunawaan ang aking kalagayan, ay nag-alok ng suporta at nagmungkahi ng plano sakaling gusto kong umalis balang araw. Mayroon akong travel trailer sa aking ari-arian. Hindi ito maganda at kailangan ng kaunting pag-aayos. Bakit hindi mo tingnan at tingnan kung kaya mong manirahan dito, kahit pansamantala? Bibigyan kita ng magandang deal. Mayroon din akong magandang piraso ng lupa kung saan maaari mong iparada ito. Magiging pabor mo sa akin ang pagbabantay dito. Siguro makakabuti sa iyo ang paglayo mula sa iyong sitwasyon. Isang mungkahi lamang ito. Inabot ako ng minuto para maproseso ang ideya niya. Ang bartender ay nakikinig sa aming pag-uusap at ngumiti, kung kaya ko lang tumakas mula sa aking baliw na ex-asawa ilang taon na ang nakalipas, tinanggap ko sana ang pagkakataon na manirahan sa kanyang trailer. Kahit ano para lang maituwid ang aking isip, sabi niya. Parang napunta ako sa Twilight Zone, pero marahil ito ang eksaktong kailangan ko. Sinabi ko kay Ray na pag-iisipan ko ito at maaaring tingnan ito. Naghiwalay kami pagkatapos ng ilang sandali at nagplano na magkita sa kanyang lugar makalipas ang ilang araw. Nagsimula akong makaramdam na mayroon akong kaunting pananaw at isang pagkakataon na makaalis mula sa pinaniniwalaan kong isang bangungot na may halong malaking sakit ng puso. Sigurado akong wala akong pagnanais na magbalikan sa aking asawa, ang pagtataksil, isang kasuklam-suklam na gawain, ay palagi kong hangganan. Pagbalik ko sa bahay pagkatapos ng pagbubunyag, naupo ako sa sofa, nawawala sa aking mga iniisip. Lumabas si Kathy at tinanong kung saan ako nanggaling. Tinanong ko siya kung saan siya nanggaling. Sinabi niyang, alam mo, uminom lang ako ng ilang inumin. Tinanong ko siya ng direkta, may affair ka ba? Nagulat siya ng kaunti, pero nagbalik siya ng kanyang composure at sinabi, hindi, bakit mo itatanong iyan? Sinabi ko sa kanya na may narinig akong maaaring may relasyon siya sa isang katrabaho. Tinanong niya kung sino ang nagsabi sa akin. Sinabi kong isang kakilala ko, pero hindi ko ibubunyag ang pangalan. Sinabi lang niya na ako'y nagiging katawa-tawa at lasing at delusional, at tinanong ako kung saan ako nanggaling. Sinabi kong pumunta ako sa isang bar para uminom kasama ang mga kaibigan. Tumingin lang siya sa akin, nais na magtanong pa, pero bumalik sa aming silid at natulog. Pinili kong magpalipas ng gabi sa sofa, ang bigat ng kanyang mga lihim na pagtataksil ay mabigat sa aking isipan. Hindi ako makatulog habang ang mga vivid at masakit na imahe ng kanyang kasama ang ibang lalaki ay bumabagabag sa aking mga iniisip. Sa gitna ng pagkasuklam, sakit at self-pity, isang biglang pahayag ang tumama sa akin, ang posibilidad ng trailer ni Ray. Ang ideyang ito, parang isang comfort beacon, ay nag-alok ng aliw. May mali siguro sa akin, pero sa sakit na nararamdaman ko, ang mode na labanan o paglayo ay instintibong pumasok, at ang bahagi ng paglayo ang nanaig. Kinaumagahan, hindi kami masyadong nag-usap at nagpatuloy ang weekend na parang walang nangyari. Ilang araw pagkatapos, nagplano akong makipagkita kay Ray. Nagkita kami sa lugar ni Ray. Mayroon siyang magandang rancho at ang trailer ay talagang maganda, mga 26 na talampakan at may lahat ng kailangan para manirahan dito. Naglakbay ako kasama ang ilang kaibigan sa isang trailer noong college during spring break at talagang nagustuhan ko. Nagbigay ako ng alok kay Ray at pumayag siya sa presyo. Parang binili ko ito sa kanya ng mura. Binigyan niya ako ng direksyon patungo sa kanyang rancho at pumunta ako para tingnan ito. Maganda ito. Puno ng mga puno, scrub brush at parang may mga hiking at biking trails sa malapit sa paanan ng ilang bundok. May maliit na kubo si Ray sa isang burol na tinatanaw ang ari-arian, na may tubig at kuryente na available para sa trailer. Hahatakin ni Ray ang travel trailer patungo sa itinakdang site at hahawakan ang pagsetup. Sa mga sumunod na linggo, ang aking mga pagtatangka na hikayatin ang katapatan mula kay Kathy ay nakatagpo ng gaslighting sa kabila ng aking direktang babala na ang pagtataksil ay permanenteng magpuputol ng aming mga ugnayan. Ang kanyang tugon ay higit na maglubog sa affair,
nagkukubli sa pagtanggi at nagpapatuloy sa emotional fog. Ang pagtanggi ay napakalala na halos napatawa ako. Wala akong pisikal na ebidensya ng kanyang pagtataksil, at sinisisi ko ang sarili ko sa hindi man lang pagkuha ng mga larawan ng dalawa. Habang dumaraan sa mental agony na ito, napagtanto ko na gusto kong lumabas sa kasal na ito. Sa halip na ipaalam kay Kathy kung ano ang nararamdaman ko tungkol sa mga bagay-bagay ngayon, nagsimula akong gumawa ng mga plano. Nagsimula akong ilipat ng palihim ang aking mga gamit mula sa apartment habang siya ay nasa trabaho at ilipat ang mga ito sa trailer. Ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na may ginagawa ako. Napansin ko ang pagbabago sa kilos ni Kathy sa panahong ito. Mabait siyang kumilos sa akin, ngunit sa aking isip, huli na yun. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang mga outing pagkatapos ng trabaho, nagdesisyon din akong kailangan ko ng break. Sa katunayan, habang siya ay papalabas ng gabing iyon, nagbihis din ako sa parehong oras. Tiningnan niya ako at tinanong kung saan ako pupunta. Sinabi ko lang na makikipagkita ako sa ilang kaibigan. Sinimulan niyang magtanong at sinabi ko lang sa kanya na hindi niya sila kilala at hindi niya magugustuhan ang usapan tungkol sa trabaho. Ito ang eksaktong sinabi niya sa akin kapag nagtatanong ako kung pwede akong sumama sa isa sa kanyang office outings. Siya ay medyo nagulat at sinabi, "Sige, magsaya ka." Sinabi ko na siguradong mag-enjoy ako. Sa pagitan ng pag-aayos ng trailer at pagkikita kay Ray sa bar, nagsimula akong makahanap ng bagong mga kaibigan. Sa katunayan, ang sitwasyon na ito ay nagresulta sa mga masayang sandali kasama ang isang kaakit-akit na bilog ng mga kaibigan at pamilya ni Ray. Upang mapanatili ang isang malusog na balanse, nagdesisyon akong i-moderate ang aking pag-inom, iwasan ang mga posibleng pitfalls. Sa puntong ito, sinabi ni Kathy na may paparating siyang work-related trip sa susunod na linggo. Tinanong ko kung sino ang kasama at sinabi niyang ang executive team at ilang department heads. Tiningnan ko lang siya at sinabi, "Sana mag-enjoy ka sa iyong boyfriend." Medyo pinagsisihan ko ang pagkakasabi niyon. Nagsimula ng maraming pagtatalo pabalik-balik. Sa maraming paraan, gusto kong malaman patungkol sa partner niya sa affair. Ngunit tulad ng sinabi ni Ray sa akin, sa katagalan, hindi mahalaga kung sino ang kabilang lalaki. Ang mahalaga ay pinili niyang ipagpalit ako. Sinira niya ang kasal. Pwede niyang tanggapin o itanggi, ngunit ang mga katotohanan ay katotohanan, kapatid. Dapat isulat ni Ray ang mga bagay na ito at ipublish para sa mga nabigo sa pagtataksil. Ang work trip ni Kathy ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na alisin lahat ng natitira kong gamit. Kaya pagkatapos niyang umalis para sa kanyang trip, kinuha ko ang lahat ng mahalagang bagay na mayroon ako at inilagay sa aking sasakyan. Kinuha ko lang ang mga mahahalagang bagay tulad ng damit at kagamitan sa trabaho. Iniwan ang mga kasangkapan at personal na gamit. Sa halip na ang detalyadong sulat na unang kong naisip, nag-iwan ako ng maiksing mensahe sa isang piraso ng papel. Sana sulit ito. Inilagay ko ang wedding ring sa ibabaw ng sulat. Iniwan ko ito sa mesa ng kusina para makita niya. Naramdaman ko ang malaking bigat na natanggal sa akin. Naramdaman kong malaya na walang pagtatago ng katotohanan. Alam kong may mga dapat pa akong harapin at ilang sakit na dapat lampasan, pero ngayon, may oras na akong magpagaling. Kailangan ko lang ng espasyo at kailangan siyang alisin sa aking buhay ng tahimik at mabilis hanggat maaari. Hindi ako proud na hindi ko siya hinarap ng higit pa o nakuha ang kanyang pag-amin. Hindi ko nakuha ang pagkakataong sumigaw at magalit pagkatapos ng kanyang pag-amin. Napagtanto ko na hindi niya ako karapat-dapat. Nirespeto niya ang lahat ng meron kami. Ang aming mga plano sa hinaharap ay tapos na. Nag-iipon kami para sa isang bahay at isang hinaharap na pamilya. Lahat ng iyon ay wala na ngayon, wala nang pagbabalik. Hindi ko siya pinapansin. Siya na ang bahala sa mga epekto ng kanyang mga aksyon, wala akong agenda. Hindi ako nakipag-ugnayan sa isang abogado o ano paman. Gusto ko lang ng kaunting kaliwanagan. Tunay kong nagustuhan ang aking bagong trailer at ang hangin sa bundok ay eksaktong kailangan ko. Sa susunod na linggo, nagsimula akong tumakbo ulit at napakasarap mabuhay. Hindi ko sinagot ang anumang mga mensahe ni Kathy habang siya ay wala. Wala masyadong dapat sagutin. Ito ay mga highlight lang,
tulad ng kakarating lang namin o dinner with the team. Nagpadala siya ng ilang tanong na nasaan ka at pakinggan mo ako at ibi. Nang bumalik siya, naglaho ang aking telepono sa dami ng tawag at mensahe. Pagkatapos ng unang araw, sinubukan pang tawagan ako ng kanyang ina. May tatay na lang ako na natitira sa pamilya ko, at hindi kami close, kaya hindi niya ito sinubukan. Pagkatapos ng unang ilang mga mensaheng umiiyak na hindi ko pinansin, ang natitirang mga voicemail at text messages ay nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito, kung ano ang alam ko, at sinasabing walang nangyayari. Sinasabi niyang hindi siya nakikipagrelasyon at wala siyang affair. Pagkatapos ng isang linggo ng hindi pagsagot, nag-iwan siya ng text na nagsasabing, pasensya na, nagkamali ako. May relasyon ako sa trabaho, pero walang ibig sabihin yun. Nalulung ako sa trabaho at lagi kang wala, at nagkamali ako. Ititigil ko na sana yun. Isang pagkakamali. Ito ang pag-amin na hinahanap ko buong oras. Sa ilang kadahilanan, lalo lang itong nagpalayo sa akin sa kanya. Bakit hindi siya naging tapat? Hindi ito ang babaeng pinangarap kong kasama sa hinaharap. Ang mga pagkakamali ay hindi tumatagal ng 6 hanggang 8 buwan o 1 taon. Sa isang punto, ang kanyang pagsusumamo na bumalik at ayusin ang kasal ay naging nakakaawa. Tumigil na siya sa pag-abala sa akin sa loob ng ilang linggo at patuloy ko siyang hindi pinapansin. Ayokong malaman niya kung saan ako naroroon upang mapanatili ang aking santuwaryo. Gayunpaman, isang araw, nagsimula siyang magpadala ng mga galit na mensahe. Inaakusahan akong duwag, sinasabing hindi ako nakikipag-usap sa kanya at hindi ko raw pinapahalagahan ang relasyon namin. Pakiusap, umuwi ka para makapag-usap tayo, nasaan ka? Pwede akong pumunta sa'yo. Paul, pakiusap, pag-usapan natin ito at ayusin natin. Hindi ko na maalala lahat ng mensahe, pero lahat ay parang excuses at halos walang paghingi ng tawad. Pinabayaan ko na lang lahat na pumasok sa isang tainga at lumabas sa kabila. Sa wakas, pinalitan ko ang numero ng aking cellphone. Update noong Hunyo, 2018. Nag-email si Kathy na kumuha na siya ng abogado at nagpa-file ng diborsyo. Sumagot ako na ayos lang iyon, mukhang maganda. Nagresulta ito sa sunod-sunod na emails na hinihingi akong pumunta para mag-usap. Narealize niyang wala itong patutunguhan, kaya't pagkatapos ng ilang sandali, sumulat siya na kung papayag ako sa uncontested divorce, hindi na niya ako guguluhin. Pumayag ako at ilang buwan pagkatapos, tunay na akong malaya. Hindi ko kailangang makita siya pagkatapos kong umalis sa aming apartment. Walang closure sa amin, pero tila mas mahalaga ito sa kanya kaysa sa akin. Sa loob ng ilang buwan, iniisip ko pa rin siya minsan, at ang sakit ay biglang lumilitaw kung ang isang kanta na dati naming pinapakinggan ay tumugtog sa radyo. Nagtitrigger ito ng mga alaala. Gayunpaman, kalaunan ay huminto ako sa pag-iisip tungkol sa kanya. Sa isang update, masaya kong masasabi na opisyal na akong diborsyado ngayon. Ang mga bagay ay maayos na. Sa katunayan, nakilala ko ang isang kamanghamanghang babae. Nakita ko siya habang tumatakbo sa trail, sa ilalim ng burol kung saan ako nakatira. Tinulungan ko siyang magpalit ng flat tire, at nag-click kami agad. Siya ay kamangha-mangha at napaka-cute. Kahit na mas bata siya ng ilang taon kaysa sa akin, gustong-gusto niya ang aking pamumuhay at tinatawag akong kanyang lalaking bundok. Wala akong pagmamadali na maging seryoso, ngunit hindi ko isinusuko ang mga kababaihan ng tuluyan. Nandito pa rin ako sa trailer. Wala akong plano na magbago sa ngayon at pinasimple ko ng gusto ang aking buhay. Mahal ko ang kalikasan, nakatulong ito sa akin na malampasan ang aking ex-asawa, ang sakit ng puso, lahat. Alam ko na iba-iba ang paraan ng bawat isa sa pagharap sa mga bagay na ito. Maswerte akong wala pa kaming anak at nasa 3 taon pa lang ng kasal, kaya sa tingin ko ginawa ko ang tama para sa akin. Hindi mo kailangang mamuhay kasama ang isang traidor. Kung mangyari ito sa iyo, huwag kang magpakalugmok. Ipagpatuloy mo lang ang iyong buhay. Mas magiging mabuti pagkatapos mong pagtrabahuhan ang iyong sarili. Nais ko sa lahat ang pinakamagandang buhay na maaari nilang makamit. Pete, tama ang ginawa mo at si Ray ay isang sinad ng pag-asa.
iyong anghel na tagapagbantay. Nagbahagi si Op ng isang maliit na update. Pinahahalagahan ko ang suporta ng mga komento. Sa kasamaang palad, ang kwentong ito ay nagpapakita ng isang mapait na katotohanan tungkol sa aking ex. Wala kaming direktang pag-uusap mula noong diborsyo. Nakakatanggap ako ng paminsan-minsang email, ngunit pinili kong hindi sumagot. Bagaman tinutukso ako ng kuryosidad na isaalang-alang ang pagsagot, hindi ko ginawa. Gayunpaman, mga 3 linggo ang nakalipas, nakatagpo ako ng isang kaibigang nagbanggit na hindi masaya si Kathy. Hindi tulad ko, nagtawanan kami. Sinabi niya na ang aking ex ay nagsabing ako ang isang lumayo at kung may pagkakataon, susubukan niyang bumalik sa akin at sabihin sa akin ang lahat ng nangyari. Hindi ko pinilit ang kaibigan na magbigay ng maraming detalye, ngunit mayroon akong karagdagang impormasyon na medyo nag-aalinlangan akong ibahagi. Ngayon para sa malaking update, posible bang sinusubaybayan ako ng aking ex-asawa na hindi ko na kinakausap? Nais ko lamang mag-update tungkol sa sitwasyon sa aking ex-asawa. Inulit ko ito ng mga 5 beses upang maging mabasa. Tulad ng nabanggit ko sa aking nakaraang post, nababahala ako na sinusubukan akong subaybayan ng aking ex-asawa upang makipag-ayos o kung ano paman. Lumipat ako ng mga 2 oras mula sa kung saan kami dati nakatira. Nakita ko siya noong nakaraang weekend sa isang coffee shop na madalas kong puntahan sa bayan na malapit sa aking tinitirhan. Hinala kong hindi ito isang pagkakataon na naroon siya. Sa kabutihang palad, nakalabas ako bago niya ako nakita. Update, bumalik ako sa bayan noong nakaraang weekend para kumuha ng ilang groceries at uminom ng kape sa lugar na lagi kong pinupuntahan, pati na rin magtrabaho sa ilang dokumento na kailangan kong tapusin para sa trabaho, gamit ang kanilang libreng internet. Paglabas ng coffee shop, papunta ako sa aking truck. Bigla kong narinig ang aking pangalan na tinatawag, Paul. Tumitingin sa kabilang kalye, lumubog ang aking puso. Nandoon si Kathy, ang aking ex, kumakaway sa akin. Pakiramdam ko ay dumating na ang apocalypse. Gulat na gulat akong nakatayo habang tumawid siya sa kalsada, inaasahan na yayakapin ako. Instinctively, itinaas ko ang aking mga kamay na may mga palad na nakaharap palabas at huminto siya. Tiningnan niya ako na parang nasaktan at sinabi, Paul, hinahanap kita. Narinig kong lumipat ka dito at nais kitang makita. Pwede ba tayong mag-usap para akong hayop na na-corner, mga pair? Talagang ganoon ang naramdaman ko. Kaya, sumuko ako at sinabi, sige, maghanap tayo ng mesa o kahit ano at mag-usap tayo ng sandali. Tinanong niya kung pwede kaming pumunta sa aking lugar at diretso kong sinabi na hindi. Sinundan niya ako hanggang sa isang upuan sa labas ng isang maliit na tindahan sa dulo ng kalye. Nagsimula siya sa paghingi ng paumanhin para sa pagtataksil. Kinikilala na ang karma ay tumama sa kanya ng malakas pagkatapos kong umalis. Natuklasan ng kanyang kumpanya ang pagtataksil, na lumikha ng isang hindi magandang kapaligiran na kalaunan ay nagbitiw siya. Ang kanyang kapareha sa pagtataksil, na may fiance noong panahong iyon, ay nakatanggap ng reprimand at na-relocate sa ibang posisyon sa loob ng kumpanya. Sinisisi siya ng kapareha sa paglipat, na nag-udyok sa kanya na sabihin ang totoo sa kanyang fiance, na nagtapos ng kanilang relasyon, bumaba ang kanyang ulo ng kaunti at nagsimulang umiyak. Nakaupo lang ako doon, tumitingin sa paligid, walang masabi. Tumayo siya ng maayos at tumingin sa akin ng ilang sandali. Tinanong ko siya kung ano ang gusto niya sa akin. Sinabi niya na hindi niya nilalayon na magsimula ng isang pagtataksil, na naramdaman niyang naipit siya ng mga politika at posisyon sa kumpanya, at naisip na pinagsamantalahan siya ng kanyang kapareha sa pagtataksil sa pamamagitan ng karisma at kapangyarihan nito sa loob ng kumpanya. Akala niya na ginagamit niya rin ito tulad ng ginagamit siya nito. Balak sana niyang sabihin sa akin ang lahat, lalo na pagkatapos kong akusahan siya ng pagtataksil. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili noong panahon na iyon, ang pag-inom pagkatapos ng trabaho ay kanyang paraan ng pagtakasan mula sa guilt. Pagkatapos kong umalis, naramdaman niyang siya ay tanga, nag-iisa, parang ang kanyang puso ay sumabog sa pagkawala. Agad niyang itinigil ang relasyon sa kanyang kapareha sa pagtataksil. Naniwala siyang dahil hindi ko siya kinakausap o kinokomunikasyon, kailangan niyang hanapin ako upang subukang ayusin ang mga bagay.
Ang layunin niya ay tingnan kung maaari kaming magsimula muli na may malinis na slate, kahit na alam niyang kami ay diborsyado na. Tinitigan ko lang siya at pagkatapos ay kinonpronta, na sinasabing, paano mo nagawang isipin na maaari kang pumunta dito at burahin lahat ng kaguluhan na iyong ginawa? Dapat ko bang patawarin ang lahat ng iyong ginawa para sirain ang aming kasal? Sinabi ko sa'yo bago pa man na kung ikaw ay magtaksil tapos na tayo. Walang kapatawaran. Walang rebuot ng relasyon na ito. Pinatay mo ito. Sinira mo ang lahat ng mayroon kami sa sandaling ikaw ay nagtaksil. Ano ang akala mo sa akin, tanga? Sinundan kita isang gabi at nakita kitang pumasok sa isang hotel kasama ang lalaki. Alam mo ba yon, napagtanto kong itinaas ko ang boses ko at nagsisimulang mapansin ng mga tao. Nagsimula siyang umiyak. Hinawakan niya ang aking braso. Hinayaan ko siyang umiyak sa aking balikat ng kaunti bago siya itulak palayo. Tumingin siya sa akin, ako'y nararapat na tumanggap ng lahat ng ito, alam ko. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na pakainin ka o anuman? Ayokong umalis. Gusto kong mag-usap pa. Gusto kong tiyakin na lahat ng bagay ay malinaw. Kailangan ko ng oras kasama ka na hindi mo ibinigay sa akin dati. Pakiusap, Paul. Alam kong maaaring hindi mo gustong marinig ito, pero mahal na mahal kita. Hindi ko naisip kung gaano kita kamahal hanggang iniwan mo ako at sinira ko. At sinira kita ng kasing tindi. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ayokong patawarin ang sarili ko hanggang sa araw ng aking kamatayan. Napuno siya ng emosyon, nagsimulang humingal at umiiyak ng walang tigil. Sa pagtatangkang pakalmahin siya, niyakap ko siya, naramdaman kong ito lamang ang paraan upang posibleng mapahupa ang kanyang pagdurusa. Sa sandaling iyon, na-realize ko na talagang sinira ko ang kanyang puso tulad ng ginawa niya sa akin. Sinimulan kong maglakad kasama siya at pagkatapos ay nakahanap kami ng tahimik na landas upang lakaran, at ang mga bagay ay naging kalmado ng kaunti. Tinanong ko kung paano niya ako natagpuan at kung kumuha siya ng private investigator o kung anuman. Tumawa siya ng kaunti at sinabi na hindi, pero naisip niyang gawin yun. Nakilala niya si Stacy ilang linggo na ang nakalipas at tinanong siya kung paano ang mga bagay. Sinabi ni Stacy na nakita niya ako. Pinilit niya si Stacy na sabihin ang bawat detalye. Ayaw sabihin ni Stacy dahil sinabi kong huwag, pero hindi siya tinigilan ni Cathy hanggang isiwalat niya ang lahat. Pero ang alam lang niya ay nakita niya ako dito sa bayan at naninirahan ako sa kalapit na lugar. Kaya nagsimula siyang pumunta dito tuwing may libreng araw upang makita kung makikita niya ako. Namula siya ng kaunti habang sinasabi ito. Medyo natawa ako. Napakawalang hiya ni Stacy na hindi marunong magtago ng sikreto. Pagkatapos, nag-dinner kami. Nakahanap kami ng magandang lugar na may patio. Tiniyak kong hindi kami uminom ng kahit ano. Ayokong magkaroon ng dahilan para palabasin niyang lasing siya at hindi kayang magmaneho pa uwi. Pagkatapos ng aming emosyonal na usapan, nagkaroon kami ng matapat na pag-uusap habang inihahatid ko siya sa kanyang kotse. Sinabi niya ang matinding pagnanais na manatili, patuloy na humihiling sa kabila ng kanyang pangako, na hindi siya nakipagrelasyon sa kahit sino mula noong iniwan ko siya at na ako lamang ang gusto niya. Tumanggi ako ng mariin. Pakiramdam ko ay napakaaga para sa akin upang isiping muling buksan ang kabanatang iyon. Nakiusap siya na makita ako muli, ngunit hindi ako nagbigay ng katiyakan. Ibinigay ko ang aking bagong email address, ngunit iyon lang. Gusto niyang makuha ang aking bagong numero ng telepono, ngunit sinabi kong hindi. Pupunuin mo lang ito ng mga text at tawag. Umiiyak siya tungkol doon. Sinabi niyang babalik siya sa bayan sa susunod na weekend kung interesado ako. Wala akong sinabi doon. Sinabi niyang ay email niya ako at ibibigay lahat ng detalye kung kailan at saan. Bago siya umalis, tinanong ko ng direkta kung patatawarin niya ako kung ako ang nagtaksil. Isip siya ng kaunti at sinabi niyang sa paglipas ng panahon, ngunit lamang kung pupunta kami sa marriage counselor o kung kaya naming magtrabaho sa healing process ng maraming pag-uusap at maaaring maging binding agreement. Isinasaalang-alang ko ang kanyang mungkahi na kinikilala na marahil sa loob ng 5 o 10 taon, maaaring buksan ko muli ang aming relasyon. Pumayag siyang maghintay kung iyon ang kinakailangan.
Hawak ang aking mga kamay, tumingin siya ng malalim sa aking mga mata at nagsabi ng isang bagay na hindi inaasahan. Maldita, Paul, lagi kitang mamahalin at gagawin ko ang kahit ano upang patunayan iyon. Matapos sabihin yon, umalis siya. Nabigla ko. Sinabi niya iyon ng may buong paniniwala. Hindi ko pa rin nakikita ang sarili kong bumalik sa kanya. Pakiramdam ko ay mas mabuti, ngunit ngayon ay hindi ko pa rin siya nakikita kahit bilang friends with benefits. Marahil isang kaibigan, pero, maldita, hindi ko alam kung maaari pa kaming mag-workout muli. Huwag mo akong tawaging tanga dahil ang mga second chances ay bihira para sa akin. Umuwi ako, nagkaroon ng mahabang takbo at ilang beer, at pakiramdam ko ay nasa isang magandang lugar na ngayon. May makakapagsabi ba sa akin na hindi niya yon sisirain? Hindi ko alam, hindi ko lang alam. Masakit pa rin sa aking isip, ngunit may oras ako upang ayusin ang lahat ng ito at makakuha ng ilang pananaw. Ngayon para sa ikalawang update. Okay, kaya't ito marahil ang aking huling update. Ipinost ko ang aking kwento sa Reddit, ngunit patuloy itong tinatanggal ng mod. Upang i-recap, natagpuan ako ng aking ex-asawa at nag-usap kami. Pagkatapos ng higit sa isang taon ng kanyang ghosting sa akin, ang layunin niya sa paghanap sa akin ay talagang makipag-ayos at muling simulan ang aming buhay magkasama. Para sa mga nagsulat na inaasahan kong magiging tipikal na tanga at patawarin siya at bumalik sa kanya, kayo ay lubos na madidismaya. Kamakailan, siya ay nagpadala sa akin ng mahabang email na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal at pagsisisi para sa affair. Muli, iminungkahi niya ang pagbisita sa weekend. Gayunpaman, tumanggi ako ng matindi sa ideya. Nahanap ko ang kaligayahan sa aking malayong pamumuhay, naninirahan sa aking nakahiwalay na lugar, at nais kong panatilihin ang aking buhay na kasing simple hanggat maaari para sa ngayon. Nasisiyahan ako sa kumpanya ng ilang mga babae at mga kaibigan, at sa edad na 32, nararamdaman kong walang pagmamadali upang baguhin ang mga bagay. Mayroon akong sarili kong plano ng self-determination at nais kong sundin ito para sa ngayon. Sa pagsagot sa kanyang email, tumanggi akong ibigay ang aking bagong numero ng telepono. Inilahad ko ang lahat. Sinabi ko sa kanya na wala akong balak na makipag-ayos sa kanya. Siya ay gumawa ng kanyang kama at hindi ko na siya pinagkakatiwalaan o kilalaman. Pinagpala ko siya ng mabuti at isinasaalang-alang ko siya bilang isang posibleng kaibigan, marahil isang araw sa hinaharap na hindi pa natutukoy. Ang aking kalabuan ay talagang nagpahirap sa kanya, kaya't sumagot siya ng isang bagay na lubhang nakapagsasabi. Siya ay, siyempre, lubos na nadismaya sa aking tugon, ngunit sinabi din niya na tinanggap niya ang isang job offer sa ilang estado na malayo at ang kanyang tunay na layunin sa lahat ng oras ay para sumama ako sa kanya. Alam niyang remote ang aking trabaho, kaya't kaya kong manirahan kahit saan ko gusto. Naniwala siya na maaaring isaalang-alang ko ang ideya ng pagsama sa kanya, na nag-iisip ng isang bagong simula sa isang bagong lugar para sa aming dalawa. Sa limitadong oras bago ang kanyang pag-alis, sabik siyang makipagkita ng personal at maglahad ng isang makatuwirang argumento para sa aming posibleng hinaharap magkasama. Sa kabutihang palad para sa akin, kailangan kong umalis para sa negosyo ng isang linggo, kaya't ang aming oras ay tapos na. Salamat sa Diyos. Kaya't wala na siya sa aking buhay ngayon. Naaalala ko na makakatanggap ako ng ilang mga email pa sa loob ng ilang panahon. Ngunit, sa kalaunan, naniniwala akong maunawaan niya na ang kanyang oras sa akin ay nag-expire na at kailangan niyang makahanap ng iba pa. At maaari ring ipagpalit niya ang mga ito rin. Iniisip ko lang na ibahagi ang update. Kaya, mga tao, mabuhay ang inyong pinakamahusay na buhay. Alisin ang lumang bagahe at bigyan ng kapangyarihan ang iyong sarili na magpatuloy. Good luck sa inyong lahat.